Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Sama-sama po muli tayo dito sa ating quiet time. Tayo po ay sama-sama sa pagbasa sa Roma chapter 8 verse 28. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti, kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Ang talata pong ito ay madalas magamit, madalas na maging dahilan o ginagamit na batayan sa mga bagay na nangyayari sa ating buhay. Na pinanghahawakan natin na anumang nangyayari sa ating buhay ay tunay na may layunin ang Panginoon at siya lamang ang gumagawa. Sa salitang alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos. Sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos ay ipinapakita ang kapangyarihan, ang kataas-taasang Diyos, ang kanyang kapangyarihan na i-manage ang lahat ng aspeto sa ating buhay na nagkakalakip-lakip sa ating buhay. Sapagkat ito ay nagpapakita ng katotohanan na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay maging sa panahon na tayo ay kumakaharap sa mga tiisin ng buhay, pagsubok, paghihirap, na maging sa kasalukuyang panahon. Sa ating pong panahon ngayon ay napakaraming nagpapahina o nakakaapekto, number 1, sa mental health ng tao. Pero sa kabila nito, masasabi natin na God is able. Ang Diyos ang gumagawa, ang Diyos ang may kakayahan na gumawa sa lahat ng bagay maging sa panahon ng paghihirap, pagtitiis, pagsubok, problema, pagdadalamhati na siyang gumagawa ng sama-sama sa ikabubuti ng lahat. Sa lahat ng bagay. Pag narinig po natin ang salitang sa lahat ng bagay, ibig sabihin, ang Diyos ay walang itinatangi o walang pinipiling panahon. That God is able to work in all things. Ang Diyos ay kaya niyang gumawa sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang sa limitadong bagay o ilang bagay o ilan lamang, kundi siya ay gumagawa sa kabutihan ng lahat. Na walang hindi kasali sa Panginoon, walang isolation sa Panginoon. At ang salitang ito na ipinapahayag sa atin ngayon ay isang pangako. Isang pangako na ang lahat ay tinawag ayon sa kanyang layunin. Ito ay sa pamamagitan ng pag-ibig, na sa lahat ng umiibig, nagmamahal sa ating Panginoon ay may katiyakan na mauunawaan ang kalooban ng Diyos ng may pag-ibig, nauunawaan na sa pamamagitan ng pag-ibig ay may kapangyarihan at kakayahan ang ating Panginoon na lahat ng bagay ay kanyang iaayos, kanyang itinatakda sapagkat siya ang tumawag ayon sa layunin. Lahat tinawag. Ang tanong, ikaw ba ay sumunod? Ikaw ay tinatawag ng Diyos, tayo ay tinatawag ng Diyos ayon sa layunin ng pagkatawag sa atin. Ayon sa layunin ng Diyos sa pagkatawag sa atin. Kaya't hindi tayo pare-pareho. Hindi tayo pare-pareho ng estado, ng hanap buhay, ng trabaho, maging sa ministeryo. Tayo ay magkakaiba. Tayo ay may kanya-kanyang pagkatawag ayon sa layunin ng Diyos. Kaya kung ang layunin ng Diyos sa iyo ay manguna, mamuno, sumunod tayo. Kung ang panawagan na sa iyo ng Diyos ay magmisyon, sumunod tayo. Kung ang panawagan sa iyo ng Diyos ay maging lingkod niya in a full-time ministry, sumunod tayo. Sapagkat iyon ang maaaring layunin ng Diyos para sa iyo. Tandaan natin mga kapatid, sa pagkatawag ng Diyos sa atin at sa kaganapan ng kanyang kalooban, tayo
ay katuwang ng Diyos, kaya tayo ay kanyang tinatawag ayon sa kanyang layunin ng pagkatawag upang mangyari ang paghahari ng Diyos dito pa lamang sa lupa. Kaya huwag na tayong magpatumpik-tumpik sa panawagan ng ating Panginoon. God is the author of our life. God is the author of our salvation. God is the author of everything in our lives. Kaya mga kapatid, kung alam nyo na ang lahat ng bagay ay gumagawa ng Diyos para sa mabuti, kasama ka. Kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, kasama ka sa layuning ito ng pagkatawag ng Diyos. Kaya makita natin na tayo ay tinatawag ng Diyos dahil ang kanyang layunin ay nakatakda at ang kanyang layunin ay napakabuti. Tayo manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa opportunity na kami ay tinawag mo, na meron kang panawagan sa amin. Hindi kami karapat-dapat, subalit binigyan mo kami, Panginoon, ng karapatan na mapabilang sa inyong bayan bilang iyong mga anak, na kami ay pinagkalooban mo ng kaligtasan. O Diyos, mangusap ka po sa amin, maging bukas ang aming puso at isipan sa iyong napakabuting kalooban at pagkatawag sa amin. Nanawa, O Diyos, maging instrumento kami ng inyong napakagandang plano na inihanda para sa amin, para sa iyong iglesia, para sa bawat tahanan, para sa bawat individual, maging sa aming bayan. O Diyos, kung meron pa po sa kanila na nag-aalinlangan, hindi alam kung anong pagpapasya, nahihirapang sumunod sa inyo, O Diyos, buksan niyo po ang durungawan ng langit at maranasan ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ay sumaamin upang kami ay makasunod sa nais mo para sa amin ayon sa layunin ng iyong pagkatawag. Lord, i-bless mo ang aming puso. Make us a servant of Jesus Christ. Make us a faithful disciple of Jesus Christ. Sapagkat alam namin na ang katuparan ng iyong kalooban ay mangyayari sa inyong pagkilos ayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming panalangin, O Diyos, sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen and Amen. Mga kapatid, all things work together for good for those who love God. God bless everyone.